Mahal ko sa kanila, natutunan ko nung manahimik. Tsaka sobrang siguro masakit, di mo pa alam kung una, hindi ko gustong pag-usapan kaya hindi ako sumasagot. At pangalawa, talaga legally, kami pa naman, hindi pa naman nag-file ng divorce or what. So, wala akong dapat i-share. Pero dahil nga nagka-screenshot na, yun na yun. At least, nabunutan na rin ako ng tinik kasi siya na nag-explain ng lahat in one screenshot. Hindi nga, di ba? At least English lahat, Kaya siguro wala akong masagot. English yung banat niya. Sabi ko, sige, we're going through something, di ba? Gusto kong gumanon. Ayoko na nga, dahil baka may screenshot din. Kumbaga parang tanggapin ko na, kung ayaw na, ay respetuhin ko yun. Pero yung next action, syempre, yung anak namin, pangalawa, baka naman. Baka naman, malay mo, di ba? Maawa. Or hindi naman, baka maayos. Nandun ka pa rin, ano? Hindi naman. Kaya lang wala sa edad ko to. Ayoko na rin maghahanap-hanap pa ng bago or iba na naman. Ayoko na ng ganun. Okay na ako. If ever, siya na yung huli. For me, Pero kung ayaw na niya, kailangan kong tanggapin. Grabe naman yung yung aga ng acceptance. Hindi, kasi ibig sabihin, yun ang sinasabi niya, di ba? So, para sa akin, hindi naman siya tinatanggap ko, nire-respeto ko kung ano yung sinabi niya. Di ba? Honestly, Peachy, hindi ka naman siya kung one day mag-file nga siya ng divorce. Wala, hindi ko pa alam kung ano magiging feelings ko kasi hindi pa naman dumating dun sa point. Kaya mahirap pangunahan. Pero mula nung nagkakaproblema kami, syempre, naagi akong umiiyak-iyak araw-araw. Pero ngayon, sa tagal na nung kaka-araw-araw, tapos meron pang ibang hinaharap ng mga ibang issue. Kaya parang sa panahon ngayon, kailangan kong gawin yung step by step, baby step, one by one. Kumbaga, hindi pwedeng lahat saluhin ko Diba? Saluhin ko yung issue namin, pamilya, saluhin ko yung lahat ng issue ng may mga kusino-sino siya. Kaya, one by one. Nalulungkot ka ba for your daughter? Nalungkot ako, pero kasi nga, di ba nga nahimatay ako, muntik na akong mabago. Kaya sabi ko, kaysa mamatay ako, gumising ako yung, sabi ko, shucks, yung anak ko. Bago ako umuwi. Kaya ayan marami akong pasya, kaya namagay mukha ako. Na ano ka? Hinimatay ako. Saan ka hinimatay? Sa US. Sa sobrang nervyos. Sobrang nervyos. Bago ka umuwi? Sobrang nervyos, sobrang lungkot, sobrang lahat na. Kaya yun na nangyari. Ayan Oh my God. Tingnan. Dito. Tapos na 911 ako. Kaya Nakakaloka. after this, alam mo yun, yung parang bigla na akong nagising na wag na akong mamproblema. Nakakaloka. Paano bagsak mo? Bakit itong unang tumama? Oo, kasi nahilo ko, kinukuha ko yung food, kare-kare, tapos parang nilalamig na akong gano'n. Sa gutom din. Kasi nga, siyempre, sabi ko, dami ko nang kinain ng Pasko ba? Alam mo yun, tapos pauwi na rin ako. Kailangan ko lang magpigil-pigil kumain. Tapos, gusto kong yakapin lang yung anak ko. Alam mo yun, yung kung tulog siya, gusto ko lang nandun ako sa tabi niya. Kaya, hindi kami kumain. Isang sandwich, naghati pa kami. Tapos, so, dumating na yung alas 12. Sabi, gutom na talaga ako ng gabi. Kinukuha ko yung pagkain. Tapos, pagka, bigla akong naglakad kasi. Tapos parang nalamig ako, namamawis, ganyan. Tapos parang nahilo-hilo. Paggabi na, syempre yung hotel di bumubukas. So, sa hotel kayo? Oo. Tapos? Tapos, ang alam ko kasi, dire-diretso. Ay parang, kahit hilong-hilo ko, syempre iniisip ko yung anak ko, di ba? So, tapos biglang naka-close. So, kailangan ko pang kunin yung susi para buksan, ganyan. So, hanggang sa basa, nahimatay na ako na naramdaman ko na lang may masakit na, bumanon. Kaya nga buti yung mga ngipin ko buo pa. Kaganyan ako. Ayan kaya may ganun. Buti ka mo, nakaganon pa rin ako. Na-save ko yung ulo ko. So, dito lang yung tumama. So, sabi magising ko, kasi nahanap yung ulo ko kung nabago ko. Ano ba yung 911 dumating Tapos, magising ko ganun. Sabi ko, Diyos ko, buti buhay pa ako. Tapos, after nun, mas masaya na ako na nabuhay. Diba? Na hindi yung ulo. Kasi talagang duguan na to lahat Parang ang
dating talaga. Kasi yung mga tao sa harap mo, oh my God, yung, alam mo yun, mga ganun-ganun. Tapos sabi ko, ay nung hinawakan yung ulo ko, sabi wala naman daw dito. Dito lang. Pero kasi siguro tumulo na, kaya kung parang dami-dami ng dugo sa mukha. Nung nalaman kong walang tama, sabi ko okay na ako. Sobrang nagnam. Hanggang ngayon nandiyan pa, kaya namamaga din yung mukha ko kasi alam mo na. Talagang pinilit mong bumangon at pinilit mong maging matapang dahil naisip mo yung anak mo. So hanggang ngayon, yun lang ang dasal lang at saka ginagalingan ko lang. Kasi hindi na pwedeng di masyadong mag-isip eh. Kaya kailangan legalities eh. Whether kung ano man yan, divorce yan, or mga pinapile-file nila, di ba? Oo. So, yun na. Nandun na ako sa sitwasyon na inaayos ko step by step ang lahat. Kaya wala na ako sa sitwasyon na takot, na yung parang tanggap mo na, asikasuhin na. Sa mga, alam mo na, sa lahat. Sa manager, sa lawyer, sa friend. Sa friend. Diba? Ikaw, kaya rin naman po ako nandito. Sabi ko, sa tagal-tagal na to show na to. Nilakasan ko talaga, tinawagan kita, diba? Sabi ko, hindi ako mahilig humingi ng pabor, sabi ko. Pero siguro sa mga ganitong nangyayari sa buhay ko, kailangan ko na talaga ng tulong mo sa friend. Sa kuma, diba? Pero mo yun, nagawa ko, halos di na nga tayo makapag-hi hello. Oo nga. Pero ito talagang buong loob. Na, pag magkaibigan naman, wala namang pride ko yan. lang, parang ganun. Trinay ko lang kung andyan ka pa ba. Ano ka ba? Buto naman nandiyan pa siya. That's entertainment days pa, ano ba? Oo nga, di ba? Ay, nako. Oo. Okay, ang tanong ko sa'yo, Peachy, sa kabila ng pagkakaroon mo ng sariling pamilya, ikaw ba, breadwinner ka pa din o tumutulong ka pa rin sa mga kaanak? Lahat sila, may mga trabaho. Good. Kasi napagtapos din. Tsaka magagaling sila eh. Nakinig sila sa akin na gusto nyo ba ang buhay nyo hanggang dyan lang. Malaki ang mundo. Hindi pwedeng sama-sama lang tayo sa isang bubong. Maraming pwedeng puntahan, gawin. Sabi ko, ngayon awan ng Diyos, lahat sila nasa abroad. May mga business sila eh, mga alahas. Isasend ko sa'yo. Baka benta ka pa. So, yun, diba? Tapos meron yung mga negosyo nagtatrabaho, magagaling din. Marami kang pinagtapos na kaanak. Oo, lahat yun, mga accountant, CPA. Oo, yun yung mga pinag-aral mo? Oo. Lahat yun asensado, maraming ambag. Kaya wala na akong kailangan isipin pa kundi magpaganda. Yan ang hindi alam ng mga tao. Si Peachy nung araw, nung wala pang anak, wala pang asawa, talagang man sa kanya nakaangkla yung mga kamag-anak niya. Parang kaya ang tagal ko nag-asawa dahil parang 2 years old, 4 years old, 7, 9, ganyan. Alaga ko hanggang... Pinag-aral mo, no? Hanggang kolehiyo. Oo, tsaka magandang school, Mga St. Paul, UST. Oo. Talagang todo na. Tapos CPA, matalino Kaya nga, naman. so nung sila nakasettle na, saka ka nakaisip na ako naman, tapos na kayo, ako Hindi, naman. naisip ko na ako naman kahit di pa sila nakasettle. Kasi anong petsa ilang taon na rin ako nung nakasawa, 37, 36, parang ganun. Siyempre, 40s ka na rin, so parang hindi pwede. Uuwi sila, lagi akong mag-isa. Kasama ko mga material things ko, mga hilig ko. Oo, mga bags. Pagising ko, puro yun, mga sapatos.